Boto ka namin. Vaccine kami yan. Nandun na daw po si PNP Chief Romel Marbil dun sa taas na. Wala akong information. Gaya ninyo, bulag din ako sa kaganapan. Pero kung sakasakali, ano ba ang mangyari? Kung ihahain ba nila yung sakasakali may warrant of arrest? I really do not know whether there is a warrant or whatever document that they can show to hold legally President Duterte. I really do not know. Just like you. Just like the most of the Filipino people. Salap tayo sa information. But that's illegal, syempre. Pag walang warrant, siyempre, hindi ka. And that's why we want to know on what ground will they be holding President Duterte. So, ibig sabihin, attorney, hindi pwede ngayon magpupusasan. Walang ganon. Hindi pwede mangyari yun, di ba? All the things that you're asking from me, if I will answer you, are all based on my speculation. So I rather not. So I know millions of Filipinos are watching. Let's be careful with the information that we will be sending out to them. Okay. Unless we are sure, I think we have to verify and validate it so that there will be no unnecessary confusion and panic. Okay. Thank you, attorney. Thank you. Thank you, attorney. Ayan po si attorney, guys. Sabi ko natin dito. Ito yung sa malinsik sino, sinabi lahat po tayo ay ulat po. Lahat ng Pilipino ay ulat sa simpleng mangyayari ngayong araw na ito sa ating sino to? Ano po sila nila? I think sila rin just being there. They were together. Alam ko kasama ko sila. Hindi magbalik. Kamusta naman po ang pakiramdam po ni Pangulong Duterte ngayon? I'm really not the right person to be asked. Hindi kami magkasama sa aeroplano. Hiwalay na aeroplano. Pero sir, ano po masasabi niyo sir na may possible arrest na po magaganap today? Paglabag po ng aeroplano? Just like you, that's why I'm here. To find out that the process are being observed and that is being treated properly befitting of a former president. Yes, sir. Morning, morning. Sitwasyon ngayon sa Terminal 3 kasama din sa alternative sa media. Wala yan, lahat ng yan. Kay Tatay Digong. Kasi po lahat po sila kinakabahan kung ano mangyari. Abangan mo Ano to? May personal factor lang. You have to find out bakit nila minuhold. Wala may alam. Wala may alam. So I'm also here to find out. Thank you, attorney. Kumakain ka rin sa Tony Tor yun. Sabihin mo ka Tony Vic. Sabihin mo ka Tony Vic, andito sa Tony Tor yun. Ano, pumasok na po sa attorney Tor Saan? yun? Tony Tor yun. Pasok na po sa attorney Tor yun. Guys, update po tayo. Okay. Sa attorney Tor yun nakapasok na. Nakapasok sa Tony Tor. Andito sa Tony Tor. Sabihin mo ka Tony Vic. Sa attorney Vic, mga kababayan. Doon sa kabila. Sa kabila. Opo, doon. Dito po. Yan ba si attorney? Si Spam. Doon dito sa daan sa kabila.
hindi, isa lang ito sa kanilang personality tactic para walain ang issue tungkol sa pagbabalik ng PhilHealth. Oo, tsaka yung kaganapan sa US. Ay. Sama natin si Wow. Sabi ni Sisler na wala daw yung ano niya, yung wala daw yung pulis na ano niya. Mamaya pa daw hapon ng duty. Iba lang kanya? Sige, thank you. diehard supporters ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mali po ang ginagawa nilang pagtrato sa dating napakagaling, the best president of the Philippines. This is not the right way to treat a former president. And we all know Tatay Digong is old. He's a senior citizen, 74, 79 years old. Ano bang ginagawa sa kanya yan? Diba? Dahil lang sa mga paglilihis nila ng totoong issue. Doon tayo sa totoong issue at huwag gamitin ang isang mamahalin, mahal na mamamayang Pilipino na dating Pangulo ng Pilipinas. Dapat we treat him with utmost respect. Kasi pinagmamalaki yan ng Pilipino, the best president of the Philippines. Diba? They should not be treating the person. Yes. Hi, hello. Karamihan dito, vlogger ng Duterte diehard supporters. Morning. Hi. Morning po. Hello. Mahal naman ng mga OFW. Ito mga kapayan, kasama din natin si Atty. Vic Rodriguez. Tingnan po. Kasama din natin siya. May nagpanapan ngayon dito sa Terminal 3. Kailangan din nila ng pagpapalipin. Trabaho lang nila yan. Pero, ayaan mahal na mahal nila si Tatay Digong.